pagkain niya. Baga, tanghali gabi. Amen, di merienda pa yun. Ano yun? Kanin, ulam, etc. Ito yung pinaliliguan niya. Ito yung katawan. Nababaligo sa alabog. Pag namatay na. At yung medyo, mangga ka na. Parang lang naman tayo pupunta rin. Pero hindi tayo takot doon. Nagbubuhay naman tayo natin Panginoon. Na yung espiritu na, saan ba yung espiritu ni David Negi? Sabi nga sa Bible, kung may pantinig kayo, makinig kayo sa sinasabi ng espiritu sa iglesia. Pag may narinig ka, espiritu yun. Sabihin mo nga, Brother Negi, mahal ko si Jesus. Mahal ko, espiritu yun. Kung galit siya, espiritu ng galit yan. Di ba? Espiritu ng Selos. May ba yan eh? Pagkakang espiritu. Espiritu ng demonyo. Diba? Ngayon, yun ang espiritu. May gagano yun. Mula sa puso, sa ugmayang isip, at ng salita. Ano mong bagay ng lumabas sa salita, yun ang espiritu. Alam yung kaluluwa naman. Ako, Brother Magic. Yung kaluluwa naman. Ako? Ito po ang kaluluwa. Ano po? Yan. Brother Magic. Pakiramdaman mo to, ha? Pakiramdaman mo, ha? Masakit hindi. Pasakit. Salamat. Sorry, ha? Okay, thank you. Yung kaluluwa niya, yung pakiramdam. 5 senses of soul yan, eh. Kung ikaw may pandama, meron kang parang meron kang salasa, meron kang amika, meron kang dinig ka. Ayan ang kaluluwa mo. Buhay ka. Pero yung espiritu mo, paano malalamang patay? Kapag ang espiritu ng tao ay patay, puro pamatay ang lumalabas sa bibig. Amen? Pumakita ka! Nangin mo binituan ka na! Kawawa si nanay, di ba? Palagi nang nababanggit yung kayamanan ni nanay. Palagi ka lang ganun. Ganun siya kayo! Kita mo yung mga yung espiritu ng tao, yung mga palabas, parang palaging sigantihan. Isa natin si Panginoon. Diba? Isa natin sa gintong basahan. Ewan ko paano ito yung basahan niya. Ayun mo sabihin mga kapatid. Ang isang taong patay ang espiritu, patay lahat ang lumalabas sa kanyang bibig. Wala kang makikitang solusyon. Nakita mo yung pananay, patay ang espiritu. Hawak niya yung anak niya. Anak, tignan mo yung anak Ramon. Natumba. Kinapagyo. Mag-ingat ka eh. Diba? Natumba na eh. Pinumpok pa. Pinumpok pamatay. Nanay, sabi ng nanay, anak, huwag mong bubuksan yung cabinet ha. Kasi maraming isip doon. Baka kagatin ka. Alam mo, pag alis ng nanay, binuksan ng bata. Curious. Nakakit. Takbo na siya. Bakit? Naibig! Yan ayaw mo! Nakakating ka! Kung matapos, pupok sarado. Anong masarap doon? Anong pagbabawal niya ron? Di mo ba? Ito ho ang problema ng tao. Ang mga sumasamba sa kanya, ayaw ng Diyos yung patay. Ang gusto niya sasamba sa kanya, buhay ang espiritu. Tandaan yung buhay ng espiritu. Pag-ibig ang lalabas sa bibig. Amen? Pag-asa, hindi yung problema ang lumalabas sa bibig, puro solusyon ang lumalabas. Ewan mo ba? Tingnan mo sa tao, pagpatay, troublemaker. Amen? Pautang. Hindi ka nagbayad. Pag-isa pa, puro trouble. Amen mo ba? Mapapansin mo. Pero kapag ka isang tao na buhay na, peacemaker na. At paano utang mo? Kaya mo, nakang pera. Okay, napili ko na lang sa'yo. Sabi ka pag nagpautang ka, ituring mong bigay na. Kaya ako pag may nangutang sa akin, alam mo, dami yan nangutang sa akin, sinabi ko siya eh. Buti nga ngayon, wala nang mautang eh. Sabi ko sa kanila, pag nangutang kayo sa akin, ituring kong bigay na. Sinagabi ang pita sa bahay. Okay, magkano tayo mo? Ano lang, 500. Dalawang babayaran. Ngayon ko lang, bibigyan ko na. Hindi ko kaya 500, ang dito, 10. Ayaw ko magkaroon ng kapata. Isang araw din ang makikila magpakita. Akalain yung mga kapatid na hindi makapahit yung nagpapakita sa akin. Wala na yung pagkikita namin.
Pagkatapos ng masamay kumisan, ang sabi siya, di ba? Nagkaroon ngayon ng trouble. Kaya mula ngayon, hindi na ako nagpapautang, pero wala na nagpapautang. Maghingi na lang kayo. Amen po ba? Panalangin, ibibigay ko. Ibig ko sabihin mga kapatid, kung ang magiging bunga ay ang paghiwa-hiwalay ng pagkakapatid, ito ay patay na usapan. Kung ang magiging bunga yung pagkakaisa natin mga kapatid, ito ang bunga ng buhay. Kaya pagkakamot na kayo natin, spiritual ang ating gagawin. Amen po ba? Hinahanap ng Ama ang tunay na mananamba sa Kanya. Saan? Sa Espiritu at katotohanan. Kapatid, kapag ang tao bulag, tandaan nyo, kapag ang tao hindi pa nabuksan, patay pa ang kanyang espiritu, sasampahin ang Diyos, patay din. Amen. Kaya napakaraan ang nanay ko nun, sumasamba ako sa patay ng Diyos. Bakit? Pero sasampahin namin yung Diyos na estatwa, hindi naman gumagalaw. Yan, kakausapin niya na kahit kailan hindi sumagot. Minsan yun, nagpipintura ako doon sa kapatid, nagpipintura ako, pintura ko ng araw nung binata ako. Eh, diniliver na, blessing ka ng bahay. Kung dumating na yung malaking Santa Maria, agad yung bata, nagpagkalaki yan. Sabi ng bata, maliit lang siya. Tapos, mas mataas. Kita niya yung nanay niya. Nay, lumalaki din siya. Pa! Nakapit ang alay yung bata eh. Pagkakabok! Ano ba? Hindi nagbabayaran ngayon doon sa Santa Maria. Babayaran sila eh. Babayaran. Yung pinagkakayan ng pagkakatawan. Lumapit na naman yung bata. Sinunod mo yung mata. So, sabi ko nun. Man, hindi ko bigyan. Ang gulo mo tulog po. Ganaw yung bata. Diba? Itong bata, nag-iisip tuloy kung tama yung sinasabi ng nanay niya. Bakit po? Ako nga mismo eh. Sabi ko nanay, bakit binibigyan mo ng malaki tubig? Yung manok pa nun eh. Nilagyan pa ng manok. Nakain ba siya na? Isang pilosopo yan. Kasi binantaya ko. Kung kakain. Kapag kinamukha ka, nakatulog na ako. Nung makita ko, sinain na ako. Ha? Nain. Baka nabuhay ang nakakain sa klase. Nakinain niya mo, pag nakatutulog ka lang, nakakain niya. Alam mo, pinantayan ko. Nahuli ko nakakit ng daga pala. Nakakain ko na ng daga. Di ba? Kasi nga, pag patay ka pa, espiritu mo, ang sasambahin mo, ay hindi espiritu, bato, kahoy, tanso, bakal. Kasi mga bakal, binibenta ko lang yan sa Leopan. Diba? Mga tanso, alam mo. No? Pero kapag buhay ka na, sasamba ka na sa Diyos. Amen. Bakit? Ang Diyos ay hindi mo pwedeng ikulong sa isang lugar. Sa Muslim, doon lang ba dapat sampahin ng Diyos? Ang Diyos hindi namimili kung saan kasasamba. Patundok lang ba? Hindi. Sapagkat ang Diyos ay Espiritu. Siya ay omnipresent. Kahit saan tao, naroon siya. Siya ay omniscient. Siya ay nakataas. Nakakaalam ng lahat. Omnipotent. Siya ay makapangyarihan sa lahat. Kahit sabay-sabay ang 3,000, 4,000, 10 milyon, 1 bilyong taong nagsasalita at nananalangin sa Diyos, naintindihan ng Diyos yan. Kahit saan lugar ka, ayos ang puso mo sa harapan ng ating Panginoon. Naririnig at tinatanggap ang iyong pagsamba para sa Diyos. Amen! Amen. Pagkatay pa natin espiritu, nila kailangan natin buhay dito. Amen po ba? Nagulat ako eh. Alam niyo nung araw, ito si Pastor Amalia, kinasayawan niya, kahit na, kinasayaw niya yung Diyos. Ano po, ba yung lugar yun? Kagaling nila yun niya. Pero ang Diyos natin, hindi natin sinasayaw. Amen po ba? Alam mo, dati kinakagyan yung Diyos. Pero ang Diyos natin kapatid, ngayon born again na tayo. Hindi na tayo ang kumakagyan sa Diyos. Tayo, kinakagyan sa Diyos sa panahon na tayo may problema. Amen. Kailangan
ng pagkain. Sapagkat ang Diyos ang magbibigay ng pagkain sa atin. Amen. Hindi na kailangan sayawan o isayaw ng Diyos. Hindi na kailangan kakahin. Misa-misa na. Pag nagkapilit sa inyo, ano una mo ililigtas? Aking mga masakit. Sabi niya, mga kapatid, mulat mo yung mata. Ang kaligtasan, ang Diyos mismo ang kaligtasan na magliligtas. Hindi natin kailangan iligtas ang Diyos sapagkat siya ang nakapagligtas. Mulat mo, pakinggan mo mabuti, naghahanap ang Diyos ng tunay na mananamba, yung buhay ko Espiritu. Dati yun, ang gustong gusto ko mga kanta, yung kanta sa demonyo. Na Iroron. Iroron. Ano Iroron? May mga. Kasi mga kanta sa araw Sa Beelzebul. Yung hari ng kadiliman. Iyay! Sibuntik na ba ang dasay ko? Mamma mia, mamma mia. Mamma mia, yan yung mga kanta ng araw, di ba? Ang mga sayaw ko noon, medyo maanay talaga ng araw. Kaya pag tumunod kayo, tapos sumaya ko, sigurado, nagpalakpak ako. Kasi magkakando lang ako nung araw, pagkatapos pwede. Alam mo yung mga muscle ko nung araw sa kapataan ko, nagpaparang kasi ako nung araw. Meron mo ang muscle dito napakalaki, ganyan. Kaya yung mga ewan ko pa, yung mga lalaki hindi mawari, laging nakatingin sa akin. Dapat ako nanood ng sinin may mga nakabuntot agad. Sa loob ng sinihan. Nung ako hindi pa Kristiyano, may pinagmamalaking katawan na yun. At napakaraming mga manananggal sa kalsada. Hirap ng makasama yan. Alam mo ba yung mga manananggal sa kalsada? Hindi ho yung mga tikbalang. Manananggal ng brick. Yun po. Lahat ng yun, babaguhin tayo ng Diyos. Amen po ba? Kapag ang Diyos ang nagbago, nagbigay sa atin ng bagong buhay, kapatid, lahat ng karumihan yan, babaguhin ng Diyos yan. Amen po ba? Bibigyan tayo ng bagong buhay at hindi makatatamba sa kanya. Espiritu at sa katotohanan. Sapagkat hinahanap ng Ama ang tunay na kanyang mananamba at ito ang hinahanap niya, nakakamba sa kanya sa Espiritu at sa katotohanan. Amen po ba? Meron po akong request sa inyo mga kapatid. Subukan natin sumamba na hindi dadaanin sa lakas. Amen? Hindi natin dadaan. Sa mga huling araw natin dito, maging pagpapanatayan at sa huling sandali. Amen po ba? Dahil hindi naman tayo mag-comment ang mga tao dito. Ako ang laging pinakausap. Kaya ako ang bugbog. Sa inyo, wala naman Just relax, enjoy, and enjoy. Pero sa akin, ako ang nag-uusap mo. Kaya ako nakikiusap sa mga huling araw natin dito. Go, tignan natin ang pinakasoling, ang bababa, ang presensya ng Diyos sa tama at malinis na pusong pagsamba. Para natin ating Panginoon. Ay, natin tayo. Bago tayo ng pang-awin, tatanggalin natin ang ating Panginoon. Glory to God.